Hello mga ka-business education! Kung minimum wage ka ngayon pero maximum ang pangarap mo, sakto tong video para sa'yo. Ngayong episode, 10 discarded tips ang share ko kung paano ka pwedeng yumaman kahit maliit ang kita mo sa ngayon. Ready na? Tara, isa, dalawa, diskarte, let's go! Tip number 1. Ayusin ang mindset mo. First of all, kung sa isip mo pa lang imposible na, talo ka na agad. Hindi mahalaga kung janitor, crew, o empleyado ka ngayon. Ang tunay na yaman nagsisimula sa utak or mindset. Iset mong utak mo sa growth, diskarte at tiyaga. Because if you have the right mindset, then you will have the right results. Tip number 2. Bawasan ang luho. Milk tea araw-araw, online budol gabi-gabi, di ang pera mo na ang namumuhay na marangya. Ikaw, wala pa ring ipon. Remember na being rich starts with savings. If naging habit mo na ang pag-iipon, then you will have the money to invest. Kaya simpleng buhay muna para pangarap na yaman ay makuha. Oops! Bago ang lahat, ay subscribe mo na ang aking channel and click the notification bell para lagi kang updated at mabilis kang yayaman. Tip number 3. I-monitor ang lahat ng gastos. Dapat ay meron kang sistema to monitor your expenses. Isa sa pinaka-basic way is the envelope method. Madali lang yan. Mag-set ka ng different envelope at lagyan ito ng pangalan. Rent, grocery, electricity, water, internet, allowance, savings, etc. Every time na sasahod ka, is lalagyan mo ng pera or budget ang envelope na yon. So for example, if 3,000 ang nakalagay sa grocery envelope mo, ay hanggang dun lang ang limit ng grocery expense mo. Remember na bawal galawin ang pera sa ibang envelope para in this way, it's easy to monitor your expenses at hindi ka lalagpas sa budget. Tip number 4. Maghanap ng side hustle. Minimum sweldo, di dagdagan. Pwede kang mag-online selling, magluto, mag-tutor, mag-edit ng videos, o kahit mag-vlog din. Sa panahon ngayon, lahat ng may extra oras, may extra kita dapat. For example, kung ikaw ay nasa office, pwede kang magbenta ng snacks or food sa mga ka-office mate mo. Kung ikaw naman ay marunong sa pagsasalita ng English, pwede kang maging part-time English tutor. Kung ikaw naman ay may pera to invest in a vending machine like coffee or wifi, then pwede mo rin siyang gawing additional income. Again kapatid, diskarte po ang kailangan. Tip number 5. Gamitin ang weekend para sa growth. Instead na puro ML at Netflix, gamitin mo ang Sabado at Linggo para matuto ng bagong skills. Kahit pre-courses lang sa YouTube or Coursera, invest sa utak, di lang sa TikTok. Sabi nga nila, knowledge is power. If you have the right knowledge, mas madali mong mapapalago ang pera mo. Maiiwasan mong maka-experience ng scam at magiging systematic ka pagdating sa pera. Tip number 6. Mag-invest kahit maliit. Wala akong 10,000 pang invest No problem. Sa G-Invest o GoTrade, kahit 50 pesos to 100 pesos, pwede ka na magsimula. Kahit pa konti-konti, basta tuloy-tuloy and consistent, ay lalaki din ang pera mo. For example, if 50 pesos a day ka nag-i-invest, edi 50 pesos times 365 days, edi that's 18,000 pesos na agad. Pero dahil ini-invest mo, posible na mas lumago pa ang pera mo. Pwede rin naman na pag may bonus ka, kalahati ilagay mo sa investment para hindi lang sa luho or wants na pupunta at in the future ay may huhugutin ka na pera pag kailangan mo na. It is also suggested that investment has a purpose para hindi mo talaga magastos ito. For example, you want to buy your own house o kaya you want to buy a new car or pwede rin na gagamitin mo ito pag nag-retire ka na. Again, create a purpose sa investment mo para meron kang motivation to be consistent. Tip number 7. Gumamit ng escalator rule. Pag tumataas ang kita mo, huwag agad mag-upgrade ng lifestyle. I-upgrade mo muna ang savings, side income, o investment mo. Ang nangyayari kasi sa karamihan
is pag nag-increase ang income nila, ay tumataas din ang gastos nila. Kumbaga dati kumakain ka lagi sa karinderya, pero ngayon puro fast food or restaurant na. Always remember na dapat maging simple at practical ka lang. Karamihan ng mga mayayaman na kilala ko, sobrang simple lang kasi alam nila ang halaga ng pera. Mas priority nila ang needs over wants. Tip number 8. Surround yourself with like-minded people. Kung puro luho at inom ang tropa mo, guess what? Ganon ka rin bukas. Bakit? Kasi ang lakas maka-impluwensya ng mga taong lagi nating nakakasama. So anong gagawin natin? We have to look for people na goal-oriented, business-minded at hindi toxic. Sila yung taong magbibigay sa iyo ng inspiration na maging successful sa buhay. Kaya choose your friends wisely. Tip number 9. Avoid utang na walang balik. Hindi lahat ng utang masama. Pero kung uutang ka para lang sa iPhone, branded shoes, or travel, ay wag na. Uutang ka lang dapat kung may balik, like pang negosyo. Pero hanggat maaari, mag-start ng business gamit ang savings. Kasi may risk ang pagbibusiness. Sabi nga sa pag-aaral, 85% ng mga startup business ay nalulugi sa first 5 years. O di ba? Napaka-risky. Kaya naman pag-aralan ng mabuti kung mababalik ba talaga ang pera mo pag nag-business ka na galing sa utang. Tip number 10. Set clear goals and track progress. Hindi pwedeng gusto ko lang yumaman. Maglagay ka ng numbers. Gusto ko magka 100,000 sa first year. Gusto ko magbenta ng 500 pieces products online. Pag may goal, may direction. Pag may direction, may diskarte. Dito mo rin malalaman it meron ka bang progress or wala. Remember, a goal without targets is just a dream na never mo namang makukuha. O ayan mga ka-business education, kung nakatulong sa iyo itong video, ay like, share at subscribe ka na. Comment ka din kung anong diskarte ang ginagawa mo ngayon. Kita-kits!